kapayapaan ni Kristo ay salita niyang totoo, naway manahan sa inyo. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin niyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Umayo kayo, sinusugo ko kayo na para mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdadala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok nyo sa aling mambahay, sabihin mo na ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay ng iyong tinutuluyan, kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo. Sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alimambayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo, pagalingin ninyo ang mga may sakit doon, at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. And a blessed Sunday po sa inyong lahat. May napakaganda pong kwento nung minsan, merong isang seller, nagninegosyo. Nag-house to house po siya at ang produkto po niya ay vacuum cleaner. At napakarami po niyang naibebentang vacuum cleaner. Kasi ang galing po niyang magtinda, ang galing po niyang magbenta. Ano pong ginagawa nitong tindero, nitong seller? Kakatok muna po sa pintuan, pagkabukas po ng may bahay, agad papasok po siya at magtatapon po ng dumi ng kalabaw. Doon po mismo sa flooring, sa loob ng kanilang mga tahanan. At sasabihin po ng seller, kapag hindi ko po nalinis yan nitong aking vacuum cleaner, sasaksak ko po yan, sisipsipin niya lahat, in 5 minutes, kakainin ko yang duming yan. Yan nga po, dahil ang ganda po nung kanyang marketing, hindi po ba? Napakabilis. Within 5 minutes talaga, sisip-sipin po ng vacuum cleaner. Mawawala. Napakalinis po. Kumikinta. Nabibilib po lahat ng mga binebentahan niya. Napakarami po niyang kita. Pero isang araw, ito pong seller na ito, kumatok sa isang bahay, binuksan ng may-ari ng bahay, pumasok siya, kamukha ng dati. Naghulog siya, kinalat niya ang dumi ng kalabaw. Yung pupo, sabi niya doon sa may-ari, pag hindi ko po nalinis yan dito sa aking vacuum cleaner in 5 minutes, kakainin ko po yung dumi ng kalabaw. Umalis po yung may-ari ng bahay. Pumasok sa kanyang kusina. Bumalik po, nagdadala ng kutsara. Binigay doon sa nagtitinda ng vacuum cleaner. At sabi niya, umpisan mo nang kumain. Brown out ngayon, sabi niya. Mamayang gabi pa lang magkakaroon ng kuryente. Mga kapatid, tayong lahat ay may dinadala sa buhay. Hindi po ba? All of us in this journey of life, we are bringing something. But the question is, what are you bringing now? Ang dinadala mo ba ay magaan o mabigat? Ang dinadala mo ba ay nagpapalakas sa'yo o nagpapahina sa iyo? Ang dinadala mo ba, bit-bit mo, ay nagbibigay sa iyo ng buhay? O baka naman yan ay nakakamatay na sa iyo? Ang hamon po ng ating Panginoon, binigyan tayo ng misyon. Wala kayo dapat dalhin. Bring nothing. Dahil isa lang ang pinapadala niya, ang kanyang salita.
Kung nasa ng salita ng Diyos, nandun din ang kanyang presensya. At anong binibigay ng presensya ng Diyos sa atin? Grasya. At pag tinanggap mo ang grasya ng Diyos, magiging magaan ang iyong paglalakbay, ang iyong misyon. Ano po ang turo ng ating Panginoon sa atin? Remember the words of Jesus beautifully. He said, "Learn from me, for my yoke is easy and my burden is light." Kapatid, kahit na gaano pa kagaan ang iyong daladala, kapag hindi mo yan binibitawan, mangangawit ka at mapapagod ka. Amen? Kamukha po sa cellphone, magaan lang po. Di po ba? Pero kung maghapon mong dinadala ang iyong cellphone, hindi mo binibitawan, mangangalay ang iyong mga kamay. Kaya nga yung mga iba sa atin, may frozen shoulder na. Amen? Subukan nyo nga po ito. Taas niyo po mga kamay niyo. Pakita niyo. Ngayon, sara niyo po. Pakasara niyo po. Higpitan niyo. Para ba makikipag-boxing kayo? Pinakamahigpit na pagkasara. Kahigpit-higpit nyo. Yung parang ayaw niyang bitawan yung inyong hinahawakan. No? Buksan niyo po paunti-unti. Buksan niyo. Ano pong naramdaman niyo? Nung una, hindi po ba? Napakahirap, napakabigat. Pero pag binitawan mo, binuksan mo, napakasarap. Mararamdaman mo yung ginhawa. Ang tawag dyan ay kapayapaan. Amen? Ano po kasi yung paboritong kanta ng mga bata galing po dun sa pelikula ng Disney, Frozen. Alam niyo po, kayong mga matatanda, baka nagsawa na kayo doon sa kanta. Alam niyo yung kantang, "Let it go, let it go, speaking words of wisdom, let it go." Tama po ba? Ay, mali. Iba pong kanta yon, no? But there is wisdom in letting go. Amen? Kaya nga po, ang ating Panginoong Jesucristo, meron siyang pinapabitaw sa atin. Meron siyang pinapaiwan sa atin. 3 bagay para tayo ay magtagumpay sa ating misyon dito sa mundo. What are these 3 things that Jesus asked us to live, to let go, not to bring in our mission, in our journey in life? The first one, Jesus said, bring no money. Wala munang pera. Amen? Kasi aminin natin, araw-araw yan ang concern natin. Puro pera! 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 But our life is more than money. Amen? My dear friends, let go of your desire of money. Minsan po ako ay nagmisa sa isang patay. Ako'y nabigla dahil napakabata ng yumao. Wala pa po siyang 30 years old, isang lalaki. At tinanong ko po, ano pong kinamatay? Sumagot po ang kanya mga magulang habang sila ay umiiyak, "Father, nagbigti po." Bakit naman? At kinwento po nila, natalo daw po sa online gambling itong kanilang anak. Nauubos daw po lahat ng pinaghirapan niya. Di daw po matanggap nitong lalaki. Kaya kumuha daw po siya ng sinturon, tinali sa kanyang liig, at kahit doon po sa upuan lang sinabit, doon po siya nagbigti, doon po siya nagpakamatay. Di po ba? Isang anay ng pamilya ang sugal. Amen? Uulitin ko po. Isa sa nakakasira ng buhay pamilya ay ang sugal. Amen? Parinig niyo po yan. Doon sa mga kapitbahay niyo. Parinig niyo po ito sa mga kapamilya niyo na iniisip nila na sila'y mananalo, na sila'y yayaman dahil sa sugal. Nobody becomes rich through gambling. Niloloko lang tayo ng mga nagpapasugal. Ang mga tunay na yumayaman sa sugal ay yung mga nagpapasugal lang. Pero yung mga nakikipagsugalan, bandang huli, silang magiging kawawa. Hindi niyo po napansin? Dahil sa sugal, yung mga dating nakakotse, ngayon, nakabike na lang. Salamat sa sugal, yung mga dating may sariling house and lot, ngayon, nangungupahan na lang. Salamat sa sugal, yung mga dating kumakain sa restaurant, ngayon puro delata na lang.
Amen? Opo, sisihin natin. Bakit ang daming nasisirang buhay ngayon, pamilya dahil sa sugal? Pero, ano talagang punot dulo? Ano talagang pinakaugat? Bakit nasisira ang buhay ng tao? Ito ay dahil sa kanyang pagnanais, pagnanasa na magkaroon ng pera at ng kayamanan. Amen? The real problem with us is that we cannot let go of our desire for money. Yes, money is important, and yet it is not the most important in life. Money is important, and yet to have a lot of money is not the most important. Tandaan niyo po yan. Hindi mahalaga na magkaroon ka ng limpak, sobra-sobrang pera. Basta't may pera ka, salamat ka. Amen? Minsan ang pera, sinasabi nila, sagot sa problema. Tama. Pero hindi naman lahat ng problema ay masusolusyonan, masasagot ng pera. Kapatid, madalas sa mga pinakamahalagang bagay ay nasasagot lang ng Diyos. Kapatid, kailangan matuto po tayong makontento. At yan ang aral na tinuturo ng ating Panginoon sa atin. Tanggapin natin kung anong ibibigay sa atin, kung anong ipapakain sa atin, kung anong ipagkakalob ng Diyos sa atin habang tayo nagmimisyon at naglalakbay dito sa buhay. Maging masaya ka, may pera ka man o wala. Pero ako, hindi po ako naniniwala. Walang taong walang pera. Nalulungkot ka kasi konti lang ang iyong pera. Aminin mo. Amen? Alisin mo sa isip mo yan. Pera pa rin yan. Grasya pa rin yan. Kahit nakakaunti yan. Huwag mong minamaliit kung ano ang meron sa iyong buhay kasi baka yung kakaunti kunin pa ng Panginoon. Amen? Kapag binitawan mo ang pagnanais mo sa pera, magiging napakayaman mo, magiging napakasaya mo, at magiging payapa ka. Amen? Let go of your desire of money. But secondly, that we should let go and leave is our past. Bitawan mo naman ang iyong nakaraan. Sabi ni Jesus, huwag kayong magdadala ng supot. Do not bring any bag. Kapag may galit ka, para daw ikaw ay merong supot o sako, nilalagyan mo ng mga mabibigat na bato, nilalagyan mo ng basura, at kahit saan ka man, dala-dala mo, bit-bit mo, buhat-buhat mo. Yan po ang ginagawa ng galit ng puot sa atin. At minsan ang mga iba pa nga, mas malala ang kanilang ginagawa. Hindi na sila nakontento doon sa pagdadala ng kanilang mabigat na nakaraan. Ang ginagawa ng iba, binubuksan pa, kinakalkal pa, hinahawak-hawakan pa, inaamoy pa nila. Di po ba? Yan ang ginagawa ng iba sa inyo. They are reliving their past. Kapatid, hindi ka archaeologist. Hindi mo trabaho dapat na ungkatin ang nakalipas. Hindi ka naman historian. Hindi naman lahat ng nakalipas ay nakakabuti sa'yo. Amen? Let go of your past. Lalong-lalo na kung yan ay nagiging hadlang sa pagtupad mo sa kagustuhan ng Diyos. Kung nga ang Panginoon si Jesus, hindi niya inuungkat, hindi niya binabalikan yung mga masamang ginawa natin sa nakalipas. Bakit ikaw? Palagi mong binabalik-balikan, palagi mong hinuhukay, palagi mong pinag-uusapan, sinasabi. Stop it. Kaya nga ikaw ay nadidepress. Hintuan mo yan. Kaya nga hindi ka makapag-move on. Amen? But third and last, let go of your desire to be comfortable always. Let go of comfort. Sabi din ni Jesus, huwag kayong magsusuot, magdadala ng sandalyas. Hindi ko po alam kung kayo'y naglakad na walang tsinelas. Pero ako po, magsimula nung nagpari na ako, bawat mahal na araw, ginagawa ko pong sakripisyo ito. Naglalakad po ako. Pagdaan ng krus, walang tsinelas. Napakasakit po na karanasan. Dahil habang naglalakad ka, napakaraming mga bato, napakatulis na mga bato. Hindi masarap na karanasan ang naglalakad na walang tsinelas, walang proteksyon. Pero hindi ibig sabihin na ikaw ay nahihirapan ay hindi mo nakasama ang Diyos. Pinapaalala sa atin ng Diyos,
kahit na kayo ay mahirapan, kasama niyo pa rin ako. Dahil ang Diyos nagkatawang tao, hindi niya iniwas ang kanyang sarili sa paghihirap at pagdurusa, hindi po ba? Kung masama talaga ang paghihirap, de sana, nung nabuhay ang ating Panginoon, hindi na siya naghirap sa krus. May kabutihan pa rin sa gitna ng iyong pagtitiis sa hirap. Amen? Minsan kapag masyado kang komportable, nag-iiba ang iyong ugali. Kamukha po ng isang ina na kausap ko, nirereklamo niya yung kanyang anak. Ayaw daw po i-give up, ibigay yung kanyang cellphone. Nag-aaral na ang bata, palagi naka-cellphone, naka-gadget. Hirap na hirap po yung magulang para alisin yung gadget kasi nadidistract po yung bata sa kanyang pag-aaral. Tingnan niyo po, dahil po si nanay dun sa masarap na buhay, hindi po natututo yung bata. Too much pleasure make us weak. Amen? At tayo lang ay lumalago, namumunga sa gitna ng mga pagsubok. Kaya nga po, pinaalis ni Jesus ang sandalyas ng kanyang mga alagad. Pinapaalis ng ating Panginoon ang mga ibang sarap natin sa buhay. Para tayo ay lumakas, para tayo ay tumibay, para tayo ay tumatag sa ating paglalakbay. Madalas po kapag merong pumupunta dito sa parokya, nagpapa-counseling sa akin, may mabigat na problema, meron silang mga kasalanang ginawa, gulong-gulo ang kanilang mga kaisipan. Pagkatapos ko po silang kinausap, kadalasan, ganito ko po tinatapos yung aming pag-uusap, yung aming counseling. Sinasabi ko doon sa taong gulong-gulo at may problema, iwan mo na dito yung iyong problema, yung iyong inaalala. Pagkalabas mo sa pintuan na ito, huwag mo nang dadalhin. Pagkatapos ko po sinabi ito, madalas nakikita ko po sa mukha nila, napakapayapa po ng itsura nila. At kapag iniwan ng tao yung problema niya doon, nararamdaman ko din po, anong ginagawa ko para hindi rin ako mabigatan? Inaalay ko sa Diyos sa pamamagitan ng aking pagdarasal. I offer them to God. Lord, here is the problem of this person. I offer it to you. Use this to bless him or her. Use this to bless them. Kaya mga kapatid, bitawan nyo na. Ano man yung mga mabibigat ng iyong dala. Kahit na sabihin nyo, magaan lang naman po, Father eh. Kalaunan, habang tumatagal, bibigat at bibigat din yan. Yung mga dala-dala mo, kalaunan, magiging problema mo. Amen? Bitawan natin ang ating pagnanais sa pera. Iwanan mo na ang iyong nakalipas. At tigilan mo na ang paghahanap mo ng sarap at ginhawa lang sa buhay na ito. Alisin nyo na po lahat ng balakid sa inyong paglapit sa Panginoon para tayo ay maging epektibo sa ating misyon at para tayo ay maging masaya at payapa sa ating paglalakbay pabalik sa Kanya. Kapag bigat na bigat po kayo, pag nangangawit na kayo at nahihirapan na kayo sa anumang ginagawa nyo, gawin yung dasal. Mas maganda pa nga, ikanta nyo eh. Ano po ang sasabihin natin? Anong kakanta natin? Let it go. Let it go. Speaking words of wisdom. Let it go. Let go ka na. Give it to God. Offer it to the Lord. And your life will become more blessed. Amen? Magiging mas masaya ka, magiging mas payapa ka, mapupuno ka ng pag-ibig at pagmamahal galing sa Kanya dahil wala nang nakakabigat sa iyo. Amen.